kayo sa inyong attendance. Sana ay magtuloy-tuloy na ganitong magandang attendance sa inyong klase. Okay. Bago natin formal na simulan ang ating diskusyon, maaari ko bang kayong anyayahan sa isang maikling panalangin. Tumayo tayong lahat. Almighty God, you are the source of life. We thank you for all the blessings you have given to us. Thank you for giving us another day to learn something new. Clear our mind and help us focus. Guide us and our teacher as we study and create new learning experiences. We pray in the name of Jesus Christ. Amen! Ngayon, upang formal na buksan ang ating pag-aaral, ang ating topic sa araw na ito ay ang natatanging katangingang pisikal ng daigdig. Narito ang mga layunin. Pagkatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral sa ikawalong baitang ay inaasahang makilala ang mga natatanging katangian ng pisikal ng Asya at daigdig, masuri ang implikasyon ng mga natatanging katangiang pisikal na daigdig sa buhay ng mga tao, at maisabuhay ang mga natatanging katangiang pisikal ng daigdig kaugnay sa pamumuhay ng tao. Narito ang mga nilalaman. Okay. Batay sa ating nakaraang aralin, tinalakay natin ang ugnayan ng tao at kapaligiran. Maaari bang ipaliwanag ng isa sa inyo kung paano nakakaapekto ang kapaligiran sa paraan ng pamumuhay ng tao? Mr. Tamayo? Nakakaapekto ang kapaligiran sa paraan ng pamumuhay ng tao, katulad ng dito sa Pilipinas, maraming karagatan, ang pamumuhay ng tao ay pwede maging pangingisda. Napakahusay na iyong paliwanag. Ngayon naman, ano pa ang unang pumapasok sa inyo, sa isip nyo, kapag naririnig nyo ang salitang geografiya? Maaari nyo bang iskanin ang QR code na nasa harapan? Salamat. Upang mas pumin ang inyong interes sa aking topiko, nais po kayong mag-reflect sa isang kasabihan by Jimmy Buffet na without geography, you're nowhere. So, salin sa Pilipino, kung walang geografiya, wala ka kahit saan. So, maaari mag-iskanin at ilagay ang inyong interpretasyon sa katagang mga ito. Ngayon, sa ating explore part, nais ko kayong maglaro ng tinatawag na Duckster Map Game. So again, maaari nyo mag-scanin ang QR code at dadalhin kayo nito sa isang link kung saan maaari kayong maglaro ng gamit ang Duckster Map Game.
dumako na tayo sa ating lesson trappers. Ano nga ba ang geografiya? So, ang geografiya ay galing sa Griego, salitang Griego na geo, na nangangahulugang daigdig, at graphen na nangangahulugang paglalarawan. So, ito ay ang agham ng pag-aaral ng pisikal na katangian ng daigdig at ang ugnayan nito sa pamumuhay ng tao. Ang geografiya ay mayroong 5 tema. So, kabilang dito ang una ay ang lokasyon. So, ito ay tumutukoy kung saan matatagpuan ang isang lugar. Pangalawa ay ang lugar or place. So, dito, nilalarawan ang katangian ng isang lugar. So, physical, so maaaring physical, klima, anyong lupa, anyong tubig, at cultural, maaaring wika, relihiyon, tradisyon, or arkitektura na nagbibigay ng pagkakakilanlan ng isang lugar. So, pangatlo ay ang relihiyon. So ito ay ang pangkat ng mga lugar na may pagkakaparehong katangian. So, maaaring physical, again, so maaaring klima o vegetation. Political, so ito ay mga magkakapareho ng political na ekonomiya. So, at cultural, sa wika at tradisyon. Pang-apat ay ang paggalaw o movement. So, tinutukoy nito ang paglipat ng tao o produkto o informasyon at ang ideya mula sa isang lugar patungo sa iba. Pang-lima ay ang interaksyon ng tao at kapaligiran. So, sinusuri kung paano nakabibigay o gumagamit o binabago ng tao ang kanilang kapaligiran. Dumako naman ngayon tayo sa struktura ng daigdig. So, ang struktura ng daigdig ay binubuo ng 4 na pangunahing patong. We have crust, mantle, outer core, at inner core. Ang bawat bahagi ay minalatayang katangian at papel sa pagpupog ng proseso ng ating planeta. Ito ay ang pinakamalaga, pinakalabas, at pinakanipis na bahagi ng daigdig. Sumusunod dito ang mantle. So, dito naman matatagpuan sa ilalim ng crust at bumubuo ng halos 84% ng kabuuan ng dami ng daigdig. At ang outer core, or ang likidong bahagi ng nagawa sa iron at nickel, ang paggalaw ng likidong metal ito ay lumilikha ng magnetic field ng daigdig. At ang inner core. Ito ay ang pinakaloob na bahagi at solidong bola ng iron at nickel. So, dumako naman tayo sa continental grid theory. So, ito ay theory ni Alfred Wegener. So, continental grid theory ay ang nagsasabing ang mga kontinente ay dati nang magkakadikit at bumuo ng isang supercontinent na tinatawag na Tama. So, sa paglipas ng milyon-milyong taon, dahan-dahan silang naghihiwalay at umalaw at sa kanilang kasalukuyang lokasyon. Dumako naman ngayon tayo sa mga anyong lupa, anyong tubig, at klima ng daigdig. Okay? Sa unang anyo ng ating daigdig ay anyong lupa. Ito ang tawag sa iba't ibang natural na hugis at forma ng lupa na makikita sa kapaligiran. Narito ang mga halimbawa. Yan, nakikita niyo ba? Burol, talampas, bulkan, bundok, dungway, lambak, pulubundukin, at kamatagan. Pangalawa ay ang anyong tubig. Ang anyong tubig ay ito ang iba't ibang likas na anyo ng tubig na makikita sa ating kapaligiran. Narito naman ang mga halimbawa. Pamilyar ba sa inyo? Oo, sir. Nagtatanong ko sa dagat. Sa inyong naman po, sir. Sa bahay namin. Sa talon, sir. Talon. Talon. Okay. Ngayon, lumako naman tayo sa mga klima ng daigdig. Ito ang pinakahalatang uri ng panahon na nararanasan ng mga lugar sa mundo sa makahabang panahon. Hindi ito nagbabago araw-araw tulad ng panahon. Sa halip, sinusukat ito sa loob ng maraming taon. Narito ang mga halimbawa. Tropical. Masasabi niyo bang nararanasan natin ang tropical na klima sa Pilipinas? Oo, sir. mainit at malamig na. Nasa rin ang Fartanos, sir. Malapit tayo sa equator. Tama. Okay. Ang dry, nararanasan ba natin sa Pilipinas? Oo. At hindi ko siya nag-graan. Tama. Tuwing summer. Okay. Yan naman. Ang temperate o mild o katamtaman na klima. Tingin nyo nararanasan natin sa Minsan Pilipinas. po, kapag December, Hindi pa po sa... Pero saan nyo kaya masasabi ang tuluyan nilang nararanasan buong tao ang mild o katamtaman?
Tama, maaari. Mountain climbing. Tama. Sa gilid. Sa bahay namin minsan. Frozen dagat. Paano naman ang continental na klima? Saan kaya ito nararanasan? Sa Canada. Sa Europe. Sa Russia po. Okay. Europe. Tama. Bakit kaya masasabing nararanasan nila ang continental na klima? Dahil nag-i-snow po doon. Tama. Ano pa? Nasa malaking continent sila. Ano pa? May malaking pagbabago sa Kasi Manila mga sa Tisan. North Pole. Ano ba yung nagsinala ng araw? Tama. Okay, yan na. Ang pinakahuli ay polar. Okay? O hilagang malamig. Ano kaya ang may associate nyo na animal dito sa klima na ito? Tama. Polar bear. So ngayon, nais kong gawa kayo ng aktibidad na tinatawag na GeoConnect, How Geography Shape Life. So dito, magkakaroon kayo ng 4 na grupo at bawat grupo ay magkakaroon ng kontinente na nire-representa. So kayo, each group ay collaborative digital. So bubuo kayo na, magtutulungan kayo at bubuo kayo ng isang poster gamit ang Canva or Google Slides. Gusto na ba mga mag-aral? Maraming salamat. So ngayon, tumako na tayo sa evaluation part ng ating pag-aaral. So mayroon kayong 15 item online quiz. Ito sa mga ginagawa ng survey Mars, maaari ba i-access ang QR code by scanning it or i-click ang link para sumagot. Nakapag-quiz na ba lahat? Maraming salamat. So, dumako tayo sa exit ticket kung saan dito natin malalaman ang inyong natutunan sa aralin ngayon. So, maaari nyo ulit scanin o gamitin ang code na ito upang ilagay ang inyong reflection o mga natutunan. Maraming salamat sa inyong masiglang partisipasyon. Ngayon naman, bilang panghuling activity, dako ang ating takdang aralin. Sa ating pangluto, bawat grupo ay magdidisenyo ng interaktibo na digital map o presentasyon
na ipinipresenta ang mga sumusunod. Pisikal na karakter ng napiling kontinente, ang mga epekto sa pamumuhay ng kultura, at ang mga environmental issues at ang mga proposed solutions ninyo. Ang inyong mga output ay maaari niyong i-share sa Google Drive at maaari itong tignan ng live. Ang rubric ay nakapaloob na rin dito. Kasama rito ang accuracy, creativity, analysis, at collaboration. Sa pag-aaral ng geografiya, natututuhan natin pahalagahan ng mundo hindi lamang bilang tirahan